Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. So ito na naman tayo. I-discuss natin yung proclamation rally kahapon ng PDP Laban. Ayan. So alam nyo na 1-0 na ang scoring when it comes sa kung sino ang karapat-dapat na iboto. At nakita nyo naman kung paano pinakita ng PDP Laban ang kanilang pagpapakitang gilas sa taong bayan na sila ang karapat-dapat na iboto. Okay? So, ano ba yung mga dahilan para sila ang dapat na iboto? Unang-una, hindi sila mga matapobre. Kagaya nung naunang nag-speech sa kanilang proclamation na walang ginawa kundi laitin yung mga kandidato ni PRRD, right? And then next, ano pa? Ang PDP Laban ay may sariling paninindigan at prinsipyong hindi nababayaran. Okay? What's next? Ang PDP Laban ay may mga plataforma na naka-ready. Samantalang compare nyo sa kabila, nung sila ay nagkaroon ng proclamation, wala naman talaga silang inilatag na plataforma kasi some of them are already been in the Senate for a long time and then they wanna go back. So wala talaga silang plataforma kasi kung hindi nila nagawa noon yung dapat nilang gawin, ano kayang gagawin nila this time, right? Yan ang isang reason. And ang pinaka-importante sa lahat ay ang PDP Laban lang yung may totoong malasakit at ka-align ni PRRD when it comes sa pagkatao, prinsipyo, dignidad at integridad. Okay? Kasi magandang ang iluklok natin ay may sariling prinsipyo at integridad. That means hindi yan basta-basta mababayaran ng salapi. Tatayo yan sa tama. Whatever happens, whatever is the truth, whatever is right, dun sila tatayo. So yan ang pinaka-importante na meron ang PDP Laban. Bakit ko nasabi yan? Kasi atong mga most of slate ng alyansang sinusuka is nagsipagtalon lang. Dati silang kaalyado ni PRRD, dati silang sumisip-sip sa mga Dutertes. Pero nung dyan na kay Bongbong Marcos na, kay Bangag na, nagsipagtalunan sila. Kasi syempre, nandun yung privilege na mabigyan ka ng position. At I don't even know why they want to have a position when they're already like rich people, right? So I don't know. They are so greedy in power, right? Ayan, yan ang isang reason. And then what else? Wala silang integridad, prinsipyo at paninindigan. Bakit ko nasabi yan? Kasi kung meron kang paninindigan at alam mong nasa mali yung nasa kabila, bakit doon ka pa rin? Kasi naniniwala ako na kapag nakakakita ka ng magnanakaw na nagnanakaw sa kapwa mo o kapitbahay mo at wala kang ginawa, hindi mo isinuplong yung magnanakaw na yun, considered magnanakaw ka na rin. Considered ka na, kasabwat ka nung nagnakaw. Kasi wala kang ginawa kahit nakita mo, like mata-mata na nakita mo. Na-witness mo talaga, nawi-witness mo, nakikita mo kung anong ginagawa, mga pang-aabuso, mga nakawan, korupsyon. Nakikita mo pero wala kang ginagawa, tumatahimik ka. That means wala kang sariling paninindigan at wala kang sariling dignidad. Bakit? Hindi mo ipinaglalaban kung ano ang tama. So kung hindi mo kayang ipaglaban kung ano ang tama right now, paano pa kaya na mamamalagi ka pa ba dyan sa position? Right? So yan ang isang tignan nyo. Yung track record ng isang tao at yung kanyang pagkatao. Anong klaseng pagkatao ba siya meron? Tapos ang isa pang tignan nyo is kung ano na yung kalagayan ng buhay niya ngayon. Kasi maraming tumatakbo uli na sobrang yaman na nila, tas tumatakbo pa uli sila. Tapos titignan mo naman na dating hindi naman ganun kayamanan. Dati hindi naman
may mga madaming ari-arian at kung ano-ano pa. Okay? Pansinin nyo itong nangyari kay Lito Lapid Matagal siyang hindi nag-artista, tapos paano-ano lang siya, ano bang tawag nito? Yung hindi siya tumatagal sa isang teleserye. Pero bakit? Ang dami nilang ari-arian dyan sa Pampanga. Tapos biglang na-expose itong anak niya na si Maan Lapid na protector pala ng Pogo. Kasi pinatakas nila yung mga Taiwanese and Chinese. So, they are part of that anomaly at kalokohan dyan sa Pogo. And I don't believe na walang kinalaman yung tatay. Kasi anak mo yan eh. Tapos sabi pa doon sa expose na stricto daw siya sa mga anak niya. So kung stricto ka sa mga anak mo, I'm pretty sure malalaman mo kung anong ginagawa nila. Right? So yeah, isa yan. So tignan nyo yung track record, yung kanilang kayamanan, paano sila naging mayaman uli, at yung pag-uugali, yung personalidad. Yan ang tignan nyo. Kasi kung ang isang tao hindi kayang manindigan sa tama, madaling bilhin ng salapian. Kasi wala siyang paninindigan, wala siyang tamang integridad. So, wag nyong iboboto yan. Kaya naman sinasabi ko na doon kayo sa PDP laban. Dahil subok na yan. Si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, never yan silang nagpabayad. At kapag nasa mali, hindi nila sinusuportahan. Doon lang sila lagi sa tama. Kaya ibabalik natin sila sa Senado. At yung mga bagong tumatakbo, bigyan natin sila ng pagkakataon kasi ka-align naman at kaugali ng PRRD yung mga tao na yan. So bigyan natin sila ng pagkakataon na magsilbi naman. At ang pinaka-importante sa lahat, kapag binoto natin straight ang PDP laban, yan lamang ang isang magiging rason para hindi tuluyang makonvict si VP Sara at mapatalsik siya sa kanyang position at the Vice President. Okay? So yan ang wag nating papayagan. So, yun lang mga ka-friendship at mga ka-RJYC vlog. Vote straight PDP laban at hindi tayo magsisisi for sure at wag na tayo magpapabudol. Tignan lang natin sa track record yung mga taong may integridad, may prinsipyo at merong pagmamahal sa taong bayan at yun na ang nararapat na umupo sa Senado. At tignan nyo din yung sa Kongreso yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, wag nyo nang ibabalik yan sa inyong distrito. Kasi nababayaran yung mga yan dahil may bayad nga daw yung pagpirma nila. Nagkukumahog silang magpirma para sa budget sa AKAP, AIX at para pambili ng boto. So yung mga tao na yan, walang integrity yan, walang mga dignidad yan, hindi kayo ipagtatanggol yan balang araw. Kasi hindi nila kayang tumayo sa tama. So paano kayo ipagtatanggol? Na kayong maliliit, hindi kayo kayang ipagtanggol yan dahil yung mga sarili nga nila, hindi nila napanindigang upuan kung ano yung tama, right? So, doon tayo sa mga taong gumagawa ng tama para hindi tayo magkaroon ng maling desisyon sa pagboto. Okay? Anyways guys, thank you so much for listening and God bless everyone. I'll talk to you again later. God bless. Bye-bye.